Prof, mga nakikinig sa'yo. ayan, yan. Oh. Prof, ano yung idea po ninyo tungkol doon sa mass promotion? Parang Mm. naalala ko, pinag-usapan natin yan in our past episodes. Ayan Mm. ngayon, it's catching up with us. Talagang andyan na yung resulta. Yung negatibong resulta po ng mass promotion, nararamdaman na natin ngayon, Prof. Oo. 2017 ko pa ito na-discover at gulat na gulat ako. No? Hindi ito polisiya ng DepEd. Kaya sinasabi ng DepEd na walang policy. Talagang walang policy ito. Pero nangyayari ito sa mga publikong paaralan kung saan yung mga mag-aaral ay umaangat nga no, sa susunod na baitang kahit nga laging absent eh. No? Mm. Kasi kahit hindi nila na ma-master yung no, mga kailangan nilang ma-master tulad ng pagbasa at numeracy dahil nga ang pinakarason ng mga teachers dito ay sila yung napapagsabihan, napapagalitan kapag hindi pumasa. Yun yung nauso yung salitang teacher factor, 'di ba? Na ano bang ginawa mo? Bakit hindi nakapasa yan, no? Kaya dinadalo pa nila yung mga estudyante sa bahay nila. Pero sa kahulihan nito, ang ending no nito ay pinapasa na lamang nga nila kasi hindi rin naman nila mabibigyan ito ng summer class dahil pag summer class naman, wala ring bayad ang mga teachers, no? So, kalimitan ay service credit lamang ang nabibigay sa kanila, The no? So, kulang problema yung mo dun, suporta. Prof, pag nahirapan siya ngayon, pinasa mo, lalo siyang mahirapan sa susunod na baitang. Ipinasa mo ulit, Oo. lalo ulit siyang mahirapan. Kasi pahirap ng pahirap eh. Oo, ganun nga, no? Kaya nga, 2006 pa lang nalaman ko na may mga non-readers sa high school, no? So, Hmm. nangyayari ito na matagal na. Pero ang pinaka-importante kasi dito ay dapat yun nga na-address natin yung pangangailangan ng mga mag-aaral. At palagay ko, marami kasing factors. Isang malaking factor na yung dapat dun sa early grades, maliit lamang ang class size. So ano po ang dapat gawin ng Department of Education? Baka naman may matututunan po sa isang Professor Liza Maria Olegario, ang DepEd. Ano bang dapat gawin? Matagal na tayong nag-uusap, 'di ba? Sabi ko nga sana ay mapakinggan at ngayon nga meron ng results ng EDCOM. Mas malakas na ito dahil talagang malawakang pag-aaral ang ginawa nila. Una-una talaga dapat tutukan yung foundational literacy, no? At sabi ko nga mahirap gawin ito ng isang guro lamang. Kalimitan kasi dun sa mga kunyari private schools, maliliit talaga ang class size lalo na yung mga progressive schools, no? 10 lamang sa isang klase. Syempre matututukan talaga 'yan kapag ganon. Yung nang alam ko mga kunyari talagang progressive schools, hindi lang isang teacher 'yon ha. Meron pa siyang teacher assistant, no? So, napakalaking difference ito kumpara dun sa mga public schools na 30 in a class, no? So, isa na 'yon, no, na kailangan talagang matutukan. Bukod doon, may mga programa naman na nag-work, no, tulad ng mga for example, yung BMPP, no, yung bawat bata, BBMP, no? So bawat bata makakabasa program. So kailangan kapag hindi nakakabasa, meron na agad early intervention ang nangyayari, no? So yung ganun, may mga programa tayo na ganun or yung mga literacy remediation program or yung aral pinapalaganap ulit ngayon, yun yung mga pwedeng gawin ng DepEd. Bukod doon, sinasabi ko rin lagi at yun nga sinasabi na rin ng EDCOM, 'di ba, na yung early childhood nutrition at health, Hmm. napaka-importante 'yon kasi kung gutom ang bata, kulang sa nutrisyon, ay 'di ba, nagkakaroon na ng epekto 'yan sa cognitive functioning niya. Pangatlo, no, yung walang print-rich environment, kulang tayo. 'Di ba sinasabi ko na rin lagi noon na kulang tayo sa libraries, walang Yan. babasahin yung mga bata. Hmm. Tapos yung quality pa ng books, ano? Di ba naging Oo. issue din yan? May mga nakakapasa sa DepEd, mali-mali Mhm. naman yung entry dun sa libro. Ano matututunan ng bata kung mali-mali yung nakalagay na facts? Oo, bukod sa textbook na may problema na nga tayo sa textbook, kulang ang mga textbook sa Isa mga pa yan. paaralan natin. Hmm. Wala ring mga reading materials no na sana binabasa ng mga bata, kunyari yung mga beginner na readers, 'di ba, Hmm. na napakarami na kalimitan maganda rin nasa mother tongue nila kasi yun yung una nating naiintindihan yung mother tongue. Wala So, naman silang Prof, ang maraming Pilipino ay walang Prof, exposure sa English. Prof, bakit ganun? 'Di ba ang pinakamalaking budget, DepEd, ibig sabihin kulang pa rin yun? Kailangan pa rin dagdagan yung budget ng DepEd sa dinami-dami ng pera nila? Wala pa rin panggastos para dyan sa mga libro?
Yun ang hindi ko na masasagot sana masagot na siya ng DepEd. Although lumaki na nga rin yung budget natin, hindi lang naman libro pati 'di ba classrooms kailangan nating damihan ang classrooms kasi kaya nga nagsisiksikan sila ang mga mag-aaral sa isang klase kasi nga kulang ang classroom at dahil dito kulang din naman talaga ang mga teachers. O yun na nga. So ang dami pong problema na kailangan aksyonan ng DepEd. Sa obserbasyon mo, Prof, I suppose ginagawa naman siguro ng paraan. Otherwise, mananatili po tayong kulel at may impact kasi yan eh. Sa kalaunan, ngayon pa nga lang, nararamdaman na po natin ang mahinang kalidad ng basic education po ng ating mga kabataan, Professor. Tandaan natin na matagal na ito, matagal na finding na ito at mabuti nga na pinapalaki na ito ng EDCOM. Pero matagal na tayong mababa sa NAT, mababa sa international exams, no? Hindi lang natin ginagawang formative hindi lang natin ini-interpret yung test na kailangan nating tutukan yung mga kung saan tayo mahina. Ang nangyayari kasi ay pinangre-rank lang natin ng mga schools dati kapag may lumalabas na NAT or ngayon malungkot tayo na mababa tayo sa international exams. Pero yun nga, dapat ang tutukan dun talaga ay ano yung dapat lakasan natin sa ating mga mag-aaral. Ano yung kailangan matutunan nila na hindi natin naituro sa kanila. Tama. So, batay sa yung experience, Professor, mga ilang taon ang catching up? Kasi hindi po yan by tomorrow makakakatch. Hindi po ganoon ang proseso ng edukasyon. It really, really takes time. Ano po? Sa iyong tansya, how many years will it take for us to catch up? Ang mahirap kasi sa atin, halimbawa ay nakarating na ng high school na hindi nakakapagbasa, ibig sabihin yung learning gap niya, 'di ba, ay napakalaki na. Kung tamang aking alala, alam ko 6 years ang learning gap natin, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? So ganun ang haba ng taon ng catching up. Although, 'di ba nagagawa naman ito, nasusolusyonan naman ito, pero yun nga kailangan ng tutukan dahil matagal na nating problema ito. Hindi lang ito ngayon. So okay naman sa inyo ang mga hakbang ng DepEd o mabagal? Yung aral, naririnig ko na ngayon na yung aral inuulit na nila, pinapalaganap na nila. Mabagal kasi ang dami na nating problema na patong-patong na sana nasusolusyonan na. Unang-una na nga yung mga basic, 'di ba, like buildings, kinukulang tayo sa buildings. So, nagpapatong-patong tuloy siya. Ngayon hindi lang buildings ang kulang natin, kailangan natin ng climate ready na mga buildings para hindi tayo lagi nagsususpend ng classes, no? So, 'di ba sinabi nga rin ng EDCOM na ang daming suspension ng classes, ang dami-dami kung ano nung ginagawa ng mga bata na imbes na natututo sila kung ano pa ginagawa, may program pa, nagsasayawan pa, nagkakaroon ng singing contest, beauty contest, and so on sa mga schools, or mga kung ano ng contest, no? So, Ay, naku. Diyos ko po, ang Lord. dami talagang kailangan ma-address at sana, ito na maganda na yung basis kasi pinakita na kung ano yung mga kailangang bunuan, no? Yung mga gaps na kailangang ayusin Opo. talaga. Sige, ng hanggang dyan muna tayo DepEd. pero hindi tayo mapapagod sa kakalampag at sa kaka-remind sa ating Department of Education kasi after all sila po talaga may pangunahing trabaho para ayusin po ito. Tayo mag-cooperate tayo, mga magulang mag-cooperate at just sa private sector tumulong po tayo. But kasali din po tayo sa mapapansin kung meron tayong masasuggest. Ano po? Thank you, Professor. Mabuhay po kayo. Yes, thank you so much. Mabuhay si Professor Liza Maria Olegario ng College of Education po ng University of the Philippines at convener ng Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education. At syempre isa din po siyang educational psychology specialist. Samantala,